Yung pondo na para sa flood control, binubulsa nyo. Ginagamit nyo sa pagpapayaman, ginagamit nyo sa pagpapasarap. Mga putang ina nyo, hanggang kailan kayo magnanakaw sa taong bayan? Hanggang kailan nyo pahihirapan ang mamamayang Pilipino na malubog sa baha? Sana pagdating ng araw, kayo yung makita namin na palutang-lutang dito sa baha, mga putang ina nyo. Napakalutong na mura ang natanggap ng pamahalaan, mga kadonatics, sa pamamagitan ng leader ng Manibela. Grabe! Galit na sila, mga kadonatics, kasi hanggang ngayon, wala pa ring aksyon para sa kanilang mga request. I remember nung May, mga kadonatics, May 1, ipinatawag itong leader nila, mga kadonatics. Ito, nakalimutan ko yung pangalan niya, which iniisa-isa niya, mga kadonatics, ang problema sa energy ng Pilipinas. At panunuorin din natin yung video, mga kadonatics, nung nasa Senado siya. Eto, ayan. Putang ina nyong mga kurap, sana mapanood nyo to. Itong mga kasamahan namin, hindi makabiyahe, nakagarahe ang mga sasakyan. Dahil sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo, lalong-lalo na yung diesel. Putang ina ka, Secretary Garin, wala kang ginawang mabuti sa mamamayang Pilipino, lalo na sa mga tsuper at motorista. Dito naman sa mga kurap, sa flood control project, mga putang ina nyo rin, tingnan nyo, hindi makabiyahe, lunod yung mga sasakyan, lunod ng taong bayan. Paano? Yung pondo na para sa flood control, binubulsa nyo. Ginagamit nyo sa pagpapayaman, ginagamit nyo sa pagpapasarap. Mga putang ina nyo, hanggang kailan kayo magnanakaw sa taong bayan? Hanggang kailan nyo pahihirapan ang mamamayang Pilipino na malubog sa baha? Sana pagdating ng araw, kayo yung makita namin na palutang-lutang dito sa baha, mga putang ina nyo. Grabe. Ma-flag ata yung channel natin dito, mga kadonatics, pero deserve ng mga PI na mga politikong ito ang kanyang PI, mga kadonatics, kasi look at that. Lubog ang Pilipinas dahil kinurakot ang flood control project. Akala kasi ni Bangag noon na walang problema, okay na yung pangako ko na 5,500 na flood control projects. Nasabi ko na sa SONA at alam ko na proud sila. Ang ginawa ng kalikasan, mga kadonatics, na natural check itong si Bongbong Marcos. Nakita kung gaano ka-kurap pala ang Pilipinas under Marcos Jr. Binaha. Kaya nga, ilang beses nating sinabi ito, mga kadonatics, because of that flood, okay? Yung particular flood na yan na sumira sa mga flood control projects, napag-alaman natin na ganito na pala ang Pilipinas. Yun na lang yung silver lining doon, mga kadonatics. Though, so unfortunate ang nangyari, pero dito talaga nakita natin na grabe. Malala pa pala sa flood control or sa flood ang sitwasyon ng Pilipinas. Stilan. At ito din yung video niya, mga kadonatics. Na short video lang to, mga 1 minuto lang or 2 minuto. Pero grabe yung mga pinagsasabi niya dito nung nasa Senado siya. Ayan. Nakinig lang si Gatchalian dito, mga kadonatics, Si Gatchalian pa talaga. Kaya nakakahiya itong si Garin, Gatchalian, mga nakakahiya yan, mga kadonatics, ng mga secretaries. Walang ginagawa, kundi, pahirapan yung taong bayan. Ayan, panoorin natin, ng mabilisan. Ayan. Naming tanungin, nasaan na yung emergency power ng Pangulo na inaprubahan ninyo? Ang sabi ng ating Pangulo, nationwide, magkakaroon ng 10 peso subsidy o discount per liter sa mga gasolinahan. Nasaan na po ito? Kahapon, ang sabi po ng Department of Energy at LTFRB, meron ng 6 routes. Sabihin na natin sa 6 routes, meron pong 50 na gasolinahan out of 15,000 gasoline station. Paano po ito mapapakinabangan kung 6 na ruta lang po ang pwede? Sa NCR alone, Mr. Chair, more than 700 routes ang meron ang jeepney. Tapos 6 routes. 1 buwan na po ito na ni-roll out ng gobyerno. Nasaan po yung pondo? Saan kami magpapagas na mura na may discount? Wala naman pong listahan eh. Meron po bang nakalagay? Meron po bang nakapaskil sa e-gov o kung saan mga link o website ng gobyerno? Saan kami po pwede? Pastilan. Shutdown na ang sistema ng gobyerno. 6 lang po na ruta ito, Mr. Chair. Karamihan pa nito nasa Quezon City. Kung nandito tayo sa Pasay,
Doon pa ba tayo maggagas sa Quezon City para ma-avail natin yung 10 peso discount? Paano nila gagawin to? Wala tayong mahihintay, wala tayong mapapala. Maghihintay, mamumuti ang mata ng mga drivers ng taong bayan. Naming tanongin. Diba? Grabe. Tapos nung in-announce ito ni Marcos Jr. sa kanyang page, mga kadonatics, grabe, proud na proud siya. 6 na ruta lang pala. Akala namin nationwide. Kaya pumalag itong manibela. Di ba? Pastilan. At ito pa yung isang statement niya, mga kadonatics. Ha? Ito, panoorin natin. Paano nila gagawin to? Wala tayong mahihintay, wala tayong mapapala. Yan. Maghihintay, mamumuti ang mata ng mga drivers ng taong bayan. Nandiyan na naman, nakaabang yung mataas na bayarin sa electricity. Sa coal lang po ba umaasa ang taong bayan dito sa LNG, dito sa mga natural gases natin? Ang karamihan po na pinagkukuhanan ng source of energy ng kuryente ng mamamayang Pilipino, mga hydrothermal sa tubig. Mr. Chair, mga geothermal na hindi kinakailangan gamitan ng coal. Cool. Yung mga malalaking power distributor na to, hindi gumagamit ng langis, hindi gumagamit ng coal, hindi gumagamit ng LNG. Correct. Pero lahat sila nagtaas. Oh no. Yun po yung malaking tanong doon. Oh. Grabe, no? Di ba? Ay, nako. Kaya, anong puno, ganun din yung bunga. Yan yung imagine, dapat hindi sila affected sa nangyayaring sigalot sa Middle East, mga kadonatics, kung saan tumaas talaga yung crudo. Pero tumaas din yung mga distributor ng energy na hindi naman gumagamit ng crudo. Pastilan. Hydrothermal pala, mga kadonatics. Pero ginrab nila yung opportunity na magtaas din tayo para, instead na makatulong sila sa taong bayan. Grabe, mas pinalala nilang yung sitwasyon. Hindi lang po mga biofuel ang ginagamit natin. Pati tubig, napakarami natin yan. Pwede ka pa nga maglagay doon sa may Bulacan na hanggang ngayon lubog sa baha, sa may Pampanga, na maglagay pa ulit ng isang hydrothermal plant para mag-generate ng kahit 700 megawatt na kayang pailawan yung buong Central Luzon. Wow! Magaling yung si Kuya, mga kadonatics. Ha? Magaling. Ha? Hindi natin ginagawa. Hindi ko rin maintindihan, Mr. Chair, na yung generation, kung saan nila kinukuha ito. Ano yung source? Ano lang ba yung source? Coal lang ba? LNG lang ba? So yun po yung gusto nating maliwanagan. Maraming salamat, Mr. Chair. Well, of course, pinatawag lang nila dyan, mga kadonatics, for courtesy call. Pagkatapos niya, wala nang aksyon sa kanila. Parang pinabayaan na lang agad sila sa wild, mga kadonatics. Kaya sumabog na talaga yung galit niya dito sa latest video na to, na shinare din ni Senator Robin Padilla. Grabe. Nakakapanghihinayang, mga kadonatics, na nasayang yung 8 years na, 6 years under Marcos administration dahil nabudol tayo. Sobrang sayang talaga. Ito, Mike Defensor, nag-viral yung video niya ngayon, mga kadonatics, dahil ang sabi dito, sinaktan siya ng jail guard. Panoorin natin, mga kadonatics. Short video. BJMP, sinaktan si Mike Defensor sa harap ng media. Grabe naman magsalita yung tao. Grabe naman magsasalita lang yung tao. Bawal ba? Oo nga, nakita ko eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BJMP. 2 beses na ni-raid. Ghost month na, yung Ghost Project, wala pa rin. Grabe ang mga tuta ni BBM. Ayan. Di ba sila grabe, sobrang nakakaya ito, mga kadonatics. Tigasin ka pag hinuhuli yung mga kaalyado ni Inday Sara Duterte. Pero ito, yung mga kurakot talaga, mga kadonatics, sa flood control anomalies. Anong ginagawa nitong mga armed personnel?
AFP, PNP, wala mga kadunatics nakakaya para sa kanila. Ha? If I'm part of them mga kadunatics, mahihiya ako sa sarili ko. Bakit? Ito, ang astig nila. Pag mga kalyado ni Inday Sara Duterte ang ipapakulong or ang huhulihin, grabe. Kakaiba talagang magagawa ng pera, di ba? Sobrang nakakahiya. Well, Pilipinas. Sabi nga doon, Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Well, gano'n naman talaga mga kadinatics. Nakadepende sa leader yung pagmamahal natin ngayon sa Pilipinas. Kung maganda yung pamamalakad, proud na proud tayo. Di ba? At naramdaman natin ito mga kadinatics sa panahon ni Tatay Digong. yung bang akala natin pa usbong na tayo mga kadinatics. Sa panahon yun ni Tatay Digong yun talaga yung feeling natin. Ay grabe. Akala natin, diretso-diretso na. Pagdating ni Marcos de Jr., parang bumalik tayo sa 1940s, 1950s mga kadinatics. Ay nako, tawanan na lang ang problema. Comment down below at babasahin natin yan mga kadinatics. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much and God bless you. Palagi, bye-bye.